Ever since, mas maganda basahin natin ano. For this reason, ever since I've heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all the people, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and His incomparably great power for us who believe. The power is the same as the mighty strength which He exerted in Christ. He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realm, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything and everywhere. Ito po, napakaganda po panalangin dito, no? Sulat po ni Apostol Pablo to sa mga taga-Ephesians, panalangin niya para sa mga sa church, para sa mga bagong miyembro, para sa mga kapatiran, at basta panalangin sa buong church. Napakaganda po ito. Dito po nakikita natin yung blessings na pinapanalangin ni Paul sa mga taga-Ephesians. Makikita din natin dito kung ano yung mga insight sa mga panalangin na yan, ano? At napaganda din po kung ito ay ma-memorize natin at gamitin natin ang panalangin para sa ating mga kaibigan, sa mga anak, pag natutulog sila, sa mga asawa, pag natutulog sila. Napakaganda po kung ililias po natin, napakaganda po yung panalangin po. May isa pa po ito, kasunod dito yung Ephesians chapter 3 verse 14 to 22. Napakaganda po kung i-memorize natin yan, ano? Kaya ba? Parang isang chapter, no? Balik natin sa verse 15, right? Alam niyo po, sabi doon sa verse 15, for this reason. Ano yung rason na yun kaya? Ano yung rason na yun? For this reason. Tignan natin sa Ephesians chapter 1 verse. Sa Tagalog, brother, magandang balita. Ephesians chapter 1 verse 1. Ephesians chapter 1. Mula kay Pablo, verse 3. Tignan natin sa verse 3. Mula kay Pablo, sa mga ito. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo, sa verse 4, Brad. Okay. Gusto ko lang ipakita yung pinili. Pinili niya tayo. Sabi niya, verse 5. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kalulatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. At ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang kanunuan at kaalaman. Verse 9. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa
at ipasailalim na ang mga ito kay Kristo. Kaya, kami ay pinili ng Diyos. Kaya pinili ulit. Mula sa pasimula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili. Yan din na naman, pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kalulatian. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kalooban. Tayo ay doon sa ayon sa dasal ni Apostle Pablo sa mga Korinto, sabi doon, for this reason, dahil dito, kung itatagalog natin, for this reason, dahil dito. Ano yung dahilan na yon? Ano yung dahilan na yon? Una-una ay binasa natin, tayo ay pinili. We are God chose us. Pinili tayo. Ilang page natin nabasa yung pinili dito, pinili doon. Tayo ay pinili. Pinili pala tayo. Pinili talaga tayo. Amen ba? Amen. Bakit tayo pinili? Bakit kaya? Bakit tayo pinili? Kasi pogi ako? Kasi nag-graduate ako? Kasi mabait ako? Kasi hindi ako nagmumura? Kasi hindi ako... Ano? Bakit tayo pinili? Kasi mayaman ako. Kasi kinakailangan. Kasi nangangailangan. Pinili tayo ng Diyos. Bakit tayo pinili? Nakita din doon, para maging kanyang anak. Doon sa nabasa natin, para maging kanyang anak sa pamamagitan ni Jesus, ng ating Panginoon. God chose us. At doon din sa binasa natin, God give us the Spirit. God give us the Holy Spirit. Kaya, ano man doon, dahil dito, sabi ni Apostle Paul, for this reason, ang dahilan ng kanyang pagpapanalangin ay dahil tayo ay pinili ng Diyos na sa pamamagitan ni Jesucristo at tayo ay maging kanyang anak sa pamamagitan ni Jesucristo at binigay niya sa atin ang Holy Spirit. Ayun. Ito po ang tanong ko kanina, bakit tayo pinili? Sumagot kayo, wala nang problema kung wala nang sagot. Why God chose us? Bakit pinili tayo? Ako, ikaw, ng Diyos. Hindi ka pinili dahil sa ikaw ay mabait. Hindi ka pinili dahil sa ikaw ay pogi. Hindi ka pinili dahil sa ikaw nakatapos. Hindi ka pinili sa ikaw dahil sa ikaw ay mayaman. Hindi ka rin pinili dahil sa ikaw ay mahirap. O hindi ka rin pinili dahil sa ikaw ay pangit. Bakit tayo pinili? Dahil yun sa kagandaang loob ng ating Panginoon. Kaya tayo pinili. Amen ba? Amen! Hindi kumisan din natin maintindihan yun bakit tayo pinili. Kasi nangako ang ating Panginoon noon kay Abraham. Tingnan natin Deuteronomy chapter 7 verse 7 to 9. Nangako ang Diyos kay Abraham. Deuteronomy chapter 7 verse 7 to 9. Sabi doon, hindi ka pinili ng Diyos dahil ikaw ay the Lord did not pinili niya kayo at inibig hindi dahil mas marami kayo. Yeah, hindi dahil mas marami tayo kaya tayo pinili. Kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Kung tutusin, tayo pa nga ang mababa, ganun, degrade. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo. Dahil sa pag-ibig sa atin, kaya tayo pinili. Dahil sa kanyang pangako
sa ating mga ninuno. Ito po yung pangako niya kay Abraham. Ito yung pangako niya na magkakaroon ng tagapagligtas. Ito yung pangako niya na magkakaroon tayo ng Father kung tayo ay makikipag-isa kay Jesucristo. Amen ba? Kaya hindi po tayo pinili dahil sa ating kalagayan, kundi pinili tayo dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen ba? Amen. Ito ba isang tanong? Kayo ba sumasang-ayon na pinili kayo ng Diyos? Amen ba? Sumasang-ayon ba tayo na pinili tayo ng Diyos? Amen. Kasi nandito tayo, di ba? Yung mga hindi sumasang-ayon, yun po yung mga hindi, yung po yung mga wala dito, yun po yung mga hindi, ano sabi doon? Sa John 3:16? Ano sabi sa John 3:16? Nandito pala. Pagkat kayo na lamang yun, dahil sa pag-ibig ng Diyos ka. Kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil minamahal tayo ng ating Panginoon, binigyan niya ang kanyang itong na. Ayun po, balik po tayo sa pagkakas. Sagot lang yan doon sa sinabi ni Pedro na for this reason, yun po ang dahilan kaya sumulat si Pedro sa mga tag-Epeso, yun po ang dahilan kaya ang prayer na ito ay napunta sa atin dahil tayo ay nakipagkaisa kay Jesus Christ. Ephesians chapter 1 verse 15. For this reason, ever since I've heard upon your faith in the Lord Jesus, sabi niya doon, and your love for all the saints, for all God's people. Sabi doon, I have not stopped giving thanks for you. Sa verse 16. Talagang sa panalangin niya ito ay nagpapasalamat si Apostle Pablo sa atin, sa pagtanggap natin kay Jesus Christ at sa pagmamahal natin sa ating mga kapwa Kristiyano. Sabi, 16. I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. Ito po yung napakaganda eh. Lagi tayong naaalala. Si Apostle Pablo, lagi niyang naaalala yung mga taga-Korinto. Yung kanyang itinayo. Tayo din ba naalala din natin yung ating mga kapatid? Ipinapanalangin din ba natin ang ating mga kapatid? Amen, dapat ano, amen. Verse 17, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. Ito po yung sinabi ko kanina, pag memorize po natin ito, ipag-pray po natin ang ating mga kaibigan, mga kamag-anak, mga asawa, anak, kapatid. Kahit na sila natutulog, ipag-pray po natin. Ito po yung ipag-pray natin sa kanila. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ will give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him. Para makilala po. Kasi hindi po natin makikilala ang ating Panginoon Diyos eh. Marami sa atin ang nakakakilala sa Kanya bilang, siya ay Diyos. Na nababasa natin sa Bible na siya ay Diyos. At ang sinasabi dito kasi na, so that you may know Him better. Kung minsan, kilala natin ang isang tao, di ba? Kilala natin ang kanyang pangalan, pero hindi natin nakikilala ang kanyang buong katauhan, ang kanyang kalubog, ang kanyang nilalaman ng kanyang puso. Ito pong gusto yung mangyari sa prayer ni Paul, sa mga taga-Ephesians, na makilala natin ang ating Panginoon nangigit pa sa ating naiisip. Paano po yun, Hindi, ang pagkilala po kasi sa ating Panginoon na hindi lang po yun dun sa nababasa natin yung kanyang mga sulat sa atin, yung Bible, hindi po yun ang pagkilala na sinasabi niyan. Ang pagkilala na sinasabi niyan,
yung magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya. Paano po yung magkaroon ng intimacy sa ating Panginoon? Sinabi din nung pag-aral natin nung nakaraan yun, pag nag-pray tayo, dapat magkaroon tayo ng intimacy, yung talagang yung ang ugnayan natin ay yung heart natin ay talagang nasa Diyos. Yun po yung intimacy na tinatawag para makilala natin siya. To know God, we must focus on His spiritual strengths. Kailangan po spirit to spirit pag nag-uusap para makilala natin yung ating Panginoon so that we may know Him better. Sabi doon. Verse 8, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. I pray that the eyes of your heart may be enlightened. In order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Doon mo na sa verse 18. I pray that the eyes of your heart may be enlightened. And then po yung, bakit hindi niya sinabi? Sa ibang version po nakalagay dyan, sa King James, I pray that the eyes of your understanding. Ang nakalagay po doon sa King James version. Pero sabi dito, I pray that the eyes of your heart, I pray that your understanding, that the eyes of your understanding. Nung unang panahon, iniisip nila na yung heart, yun po yung nagdi-decide ng lahat ng mga bagay. Yung heart po, hindi yung ulo. Hindi yung sa ulo, hindi yung understanding yan. Nung unang panahon, heart talaga ang nagdi-decide kung ano. Kaya yan, sinabi niya dito na, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Sabi niya, bakit ko nasabi yun, na hindi yung sa puso, ay hindi yung sa ulo ang nagdidikta ng ating kalooban, ng ating mga galaw. Kasi kahit na ano naman ang gawin natin, kahit na ano yung isipin natin, kung ano yung nasa puso natin, yun ang nangyayari. Kahit na ano yung isipin natin, kung hindi naman galing sa ating puso, wala. Hindi. Kung minsan nga, kahit na ano yung iniisip mo, tapos bigla ka na lang nakakagawa ng hindi maganda sa mo. Dahil sa bugso ng aking damdamin. Kaya, yun po yung puso natin ang napakahalaga. Dapat mabuksan ang ating puso. Yun nga rin yung, kung naalala nyo si Haring Solomon, si Haring Solomon nung nagdasal siya, sabi ng Diyos sa kanya, nailagay ko ba dito yung sabi niya? Humiling ka ng kahit ano, sabi niya doon. Sa 1 King chapter 3 verse 9. Sabi ng Diyos sa kanya? Humiling ka ng kahit ano. Sabi niya. Anong hiniling ni Solomon? Bigyan niya ako ng puso give me an understanding heart. Sabi niya. Ay, discerning heart pala. Yeah, ito. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong, for He is able to govern this great people of yours. Yun po. Kung titignan natin dyan, yun, nalulugod po ang ating Panginoon pag ang ipag-pray natin sa Kanya ay yung ating puso, dalisayin niya ang ating puso, paliwanagin niya ang ating puso. The Lord was pleased that Solomon had asked for this. At dahil dyan, nung sinundan niya yan, yan ang hiniling ni Solomon, and God said to him, since you have asked for this and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discerning in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. May karugtong pa po yan. Moreover, I will give you what you have not asked, both wealth and honor, so that in your lifetime you will
have no equal among kings. Ito po napakaganda po. Kung mag-pray po tayo at ang iilingin natin sa ating Panginoon ay yung dalisayin niyang ating puso, tutuparin niyo po yun. At hindi lang yun, ibibigay pa niya. Sabi niya, I will give you what you have not asked. Ibibigay niya kung ano yung mga hindi natin, ibibigay niya kung ano yung mga hindi natin hiningi sa Kanya na kailangan natin. Kaya napakaganda po na dapat pag nag-pray tayo, yung ipanalangin natin yung magkaroon tayo ng discerning heart. Amen! Verse 18, the riches of your glory, the riches of His glorious inheritance in all the sense. In all the sense, sa ibang version yan, in all the sense. Gusto ko lang ipakita ito, no? Inheritance. Ano pong ibig niyo ano pong alam niyo sa inheritance? Kadalasan sa minamana, mga kayamanan, di ba? Malupa, kayamanan. The riches of His glorious inheritance. Sino yung tinuturing na is dito? Si Lord. Bagamat hindi nakalagay ng capital letter dyan, pero ang tinuturing dyan, si Lord. Ibig sabihin, tayo pala ay isa sa mga hindi tagapagmana. Mamanahin ng ating Panginoon. Ibig sabihin tayo ay mahalaga. Kasi sinabi natin na ang inheritance ay ibig sabihin mahalaga. Hindi mo naman ipapamana ang isang bagay kung hindi mahalaga. Kaya napakahalaga pala natin sa Panginoon. Dahil tayo ay Kanyang inheritance. At tayo ay mamanahin ng ating Panginoon. Yung Kanyang holy people. Tingnan natin sa Deuteronomy chapter 30 verse 1. Kaya napakahalaga pala natin sa Panginoon na tayo ay kayamanan para sa ating Panginoon. Kayamanan po tayo. For the Lord's portion is His people. Jacob, His allotted inheritance. Yan. Pag nung napadugtong na tayo sa lahi ni Jacob, tayo na rin ay naging inheritance para sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po natin. Dahil ang inheritance ay isang napakahalaga. Anong sabi ni Jesus Christ doon sa parable of heaven? Sabi doon, may isang tao na may nakitang perlas, sabi niya. Ibinenta niya yung kanyang kayamanan para makuha lang yung perlas na yon. Nakalagay sa Bible yun eh. Pero ang sinasabi ng iba, yung tulad ng paniniwala natin sa ating Panginoon, na ibinenta niya yung, nakita natin yung kayamanan sa pamamagitan ni Jesus Christ at ibinenta yung lahat natin ng ari-arian. Hindi po yun. Kasi ang sinasabi doon, kung ibibenta kasi natin yung ating kayamanan para kay Jesus Christ, it's not worth it. Dahil hindi naman tayo hindi naman tayo, si Jesus Christ ay talagang napakayaman na. Wala na siyang hihilingin pa, mahihiling pa na iba. Kung di ba po, ay dapat siyang magbigay sa atin. Kaya, ang sinasabi doon, yung perlas na nakita at ipagpapalit niya yung kanyang kayamanan, ay yung perlas, yung tayo po yung perlas na yun. Tayo yung perlas na yun na nakita, at si Jesus Christ, alam naman natin na si Jesus Christ ay the apple of the eye of our God, ay ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para tayo ay makuha ng perlas. Yun po ang parable of heaven na sinasabi doon sa, hindi ko alam anong version. Basta nakalagay po sa Bible dyan na makita nung mayaman yung perlas, ipinagpalit niya yung kanyang kayamanan para makuha yung perlas na yun. Hindi, ang kalintulad po nun sa ang kayamanan sa langit na makita tayo na tayo ay mayaman, ipinagpalit po yung kayamanan sa langit. Si Jesus Christ pumunta po rito para tayo ay matubos. Amen ba? Tayo yung kayamanan na yun na tinatawag. Amen ba? Amen. Malaman na pumapalak po sa ating po yung dahil sa pag-ikas na sa atin.
Tayo pala ay kayamanan ng Diyos. Kung nagsakripisyo si Jesus para sa atin, kaya pala tayo tinawag na royal priesthood dahil pag-aari tayo ng ating Ama. Tinawag tayong royal priesthood dahil tayo ay anak ng hari. May dugong hari. Tinawag tayong royal priesthood. Nakalagay po yan sa 1 Peter chapter 2 verse 9. You are a priesthood, anong sabi doon? Royal priesthood, the holy nation, 1 Peter chapter 2 verse 9. Yan. You are chosen people, a royal priesthood, a holy nation. Yan. Tayo po ay God's special possession. Yan po yun. Tayo special tayo sa ating Panginoon. Kaya, tayo ay kayamanan ng ating Panginoon. Yun po ang panalangin ni Jesus Christ, ay ni Apostle Paul, para sa atin na tayo ay mabuksan ang ating sabi doon, open the eyes of your heart in order that you may know the hope. You may know the hope, para malaman natin na tayo ay anak ng Diyos, na tayo ay kayamanan ng Diyos, na tayo ay royal priesthood. Amen. Then comparably, verse 19. Then 1 Peter, Ephesians chapter 1 verse 19. Then and His incomparably great power for us to believe. Ito po. Alam nyo na, napaka-powerful ang ating Panginoon, ano? Incomparably great power for us to believe. The power is like, tingnan natin sa Ephesians chapter 3 verse 20. Gusto ko lang ipakita yung power. Now to Him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine, according to the power that is at work within us. Yung power pala na yun, nag-work po sa atin. According to the power that is at work within us. Kaya, powerful po tayo. Hindi na natin kailangan humiling sa ating Panginoon ng kalakasan na maging powerful dahil nasa atin na. Ang kailangan lang natin ay may exert yung power na yun. Immeasurably, now, who is able to do immeasurably more than we ask or imagine, sabi doon. According to the power that is at work within us. Yung power po, mag-work po sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Balik tayo sa verse 19. We don't need to pray for extra power from God because the power is within us already, and we believe if we believe. And it's incomparably power for us to believe. The power is the same as the mighty strength. Yan, yun po yung power na ito. The power is like the working of His mighty strength which He exerted in Christ when He raised Him from the dead. Ang power, alam niyo po napakalaki. Yung bumuhay ka ng patay, talagang powerful talaga yun, di ba? Kaya yun po, ganun kalakas yung power na nasa sa atin, pero hindi lang natin ma-extract kasi kung minsan mahina tayo, humihin ang pananalig natin sa ating Panginoon. Verse 21. Sunod-sunod niya, wala na siguro. Far above all authority, power, and dominion, and every title that can be given not only in the present but also in the one to come. And God placed all things under His feet, verse 22, and appointed Him to be head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in everything. Ayan po. Ito po yung napagandang panalangin na kahit sa mga congregation, pwede natin gamitin itong panalangin na ito para may empower o para mabigyan sila ng wisdom para malaman ng ating mga kapatid kung gaano tayo ka-powerful sa ating Panginoon. Napakaganda po ang panalangin nito. Dapat i-memorize po natin ito. Kaya ba?
So, pray natin sa ating mga... Amen ba? Kaya ba natin memorize ito? Ephesians chapter 1, verse 15 to 22. Amen? Amen? Amen ba? Yan po ang panalangin ni Apostle Paul sa ating mga napakaganda po. Kaya, manalangin tayo. Hallelujah, Lord God in heaven. Oh Lord God, maraming salamat po sa message ninyo ngayon, Lord God, na kung paano namin malalaman at kung paano namin may pag-pray ang aming mga kapatid, ang aming mga kasama sa bahay, ang aming mga magulang, mga asawa, ang aming mga kapitbahay, O Lord, kung paano namin sila i-pray para mapunta sa kanila ang inyong power, O Lord God, para ma-open ang kanilang eyes and understanding, eyes of their heart and understanding, O Lord God, at para malaman nila kung gaano kalakas, kung gaano ka-precious kami sa inyo, O Lord God, at gaano kalakas ang power na dumadaloy sa amin sa pamagitan ninyo, O Lord God. O Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Thank you very much. Ano po mga kapatid, no?